June 8, 2026, alas 7:45 ng umaga, niyanig ng magnitude 7.8 ang southern part ng Mindanao. Mga tao po nagkakagulo, umiiyak yung iba, takbo dito, takbo roon. Yung mga screen po namin, bagsakan na. Merong isang crew nag-send sa GC namin na video na yung gasaling nagtatrabuhan namin is gumuho na po. Bali, nakita ko yung sa labas is mga tao is nagpapanik na sila. Yung iba is umiiyak na, yung iba sumisigaw. Sobrang lakas. Tapos narinig ko po ang boses ng mga kapitbahay namin. Humihingi po ng tulong. Yung mga tao, hindi na alam kung anong gagawin po. Yung mga building po nung tingnan na ako, nalalalaglag niya sa third floor ko na Naghiyawan po yung mga bata, nakapasok na po yung mga parents, hinahanap nila yung mga bata nila. Gumuho na po yung mga building, nanalangin po kami. Nakikita ko na po na hindi po pangkaraniwan nangyayari dahil yung mga produkto po namin ay halos nagbagsakan na. Pinakiramdaman ko yung dagat. Talagang gumanon. Ang mga tao hindi agad nagbalik dito, nag-worry sila talaga na baka biglang dumating yung malaking alon. Ang Pilipinas ay nakapaloob sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang malaking hugis horseshoe sa paligid ng Pacific Ocean na kilalang tahanan ng halos 75% ng mga bulkan sa buong mundo at pinagmumulan ng humigit kumulang 90% ng lahat ng lindol. Gayunpaman, kung kailan magaganap ang malakas na pagyanig ay walang nakakaalam. Gihatod mo ko na mga bata at po sa eskwelahan. First day nila, labo na sa akong kamanguran kay grade 7 na siya, first day niya sa high school. Pag-abot na mo diri, manghalay yung tapos ako nilaban. Moto dito na hitap ang paglino. Kusog ang paglino, karinato. Sayo ang makahoy, ang balay, masilingan ni Shaggy. Nandito lang po ako sa bahay, bali mag-start na po ako na mag-prepare ng breakfast po namin. Nung time po kasi na yun na ano ko po yung lindol, para pong nablangko lahat. Ang naririnig ko lang yung galaw ng lupa. Ang akala ko nga po is babagsak na yung aming bahay. Tulala po ako noon. Huli ko na nga po na wala na po pala yung pader doon, nabagsak na. Nag-ano na ang start na ng flag ceremony. After sa flag ceremony, pasok na po kami sa klase po namin. Pumunta ako doon na sa harapan, dala-dala ko yung laptop ko. Bigla pong lumindol, umuyog na. Huwag kayong magtakbo ng malakas kasi baka madapa kayo. So inalalayan ko po yung mga bata. Nung nagpa-flag ceremony na po yung mga bata, biglang manik. Subalit, doon ako sa labas ko sa kalsada kasi andun yung motor ko po. Tinakbo ko po kay baka matumba. Nung nangyari po ang lindol, nandoon po kami sa loob ng gym at lumabas po kami lahat. Yung isip namin nasa bahay. Pero sabi ko sa asawa ko, hindi siguro naapektuhan yung bahay natin kasi hindi po yun siya concrete. Papunta po akong trabaho noon. Tapos, nag-asa ko sa GC namin, pwede ba akong palitin na 8 AM? Kaya meron ako papuntang medical po. Then, nangyari yung paglindol dahil mga patuis na wala siya na nahuhulog ulit po. Merong isang crew nag-send sa GC namin na video na yung gasaling nagtatrabuhan namin is gumuho na po. Agad-agad nang madali kami pumunta dito, if tanong ba is okay lang ba sila lahat? Mula dito sa normal na anong low tide, normal talaga, mga almost 10 meters. Pero nung pumunta yung dagat doon, mga 5 meters po, gumanon yung dagat. Lumiit talaga.
pumasok ako sa bahay, nakita ko yung bahay ko na talagang wasak yung dingding. Taimtim ako nanalangin po. Yung Monday na yan, ako kasi una yung magising dahil unang araw to sa paaralan ng ating anak. Hinatid ko sila sa school po. Yung kasi ang nakasanayan na. Pagbalik ko sa bahay po, malakas na talagang yung earthquake. Habang inaalog-alog talaga ng malakas na lindol. Kahit nakaupo ako at saka niyakap yung panganay kong anak, tumba pa rin ako. Bagamat ang epicenter ng lindol ay tumama sa baybayin ng Maasim, Sarangani, ay ramdam ang may 30 segundong pagyanig sa 4 na rehiyon sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sacsargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Right after naman ang pagyan, dali-dali mi sa kumbana paadto sa eskwelahan. Sadyang sa kalsada pa lang patulong naman kay nakita na naman ang mga rescuer, ambulance, sabo na silang nasugatan. Kuyawan, may kadaghan na kayong mga ambulance padulong sa ospital. Matong gibuhat na ako, baklay na ako, gidagan na ako padulong sa gate. Ang akong mga anak, tangita na ako. Nilukso ko sa mga motor, gilid-gilid sa mga sakyanan, kay tungod sa akong kapuyaw po noon sa ninaytabo. May isa akong bata na matagal kasi po siya nakababa. Parang na-estatwa siya. Sabi ko, huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Bumalik din ako sa taas po kasi inalam ko baka may bata pa po akong nandoon sa loob. Pag-check ko, wala na, dali-dali na po akong bumaba. Ang sumagi po sa isip ko nung naganap yung paglindol, sabi ko, yung pananampalataya po na pagtitiwala sa Panginoong Diyos na walang mangyayari, masave kami lahat. Kami po lahat dito na mga guro, mga parents na nandito, lalo na yung mga bata. Sabi ko, Ama, salamat po at naligtas po kami. Bandang alas 11, umuwi po kami dahil gi-check po namin yung bahay. Wala na po, sirang-sira na po talaga, na hindi na po talaga matirahan. Lutang pa po kami, hindi pa po namin alam kung anong gawin kasi sunod-sunod po yung pagyanig. Wala po kaming nagawa kundi umiyak na lang. Nung nakita ko yung dagat na kumulo, tapos papuntang laot na yung dagat, lumiit yung dagat, yun na kami nagpanik talaga kasi for the first time po, yun lang ko naka-experience ng ganon. Na yung dagat na biglang nahubas ba, palaot. Lahat po ng nakatira sa gilid ng dagat po, pati bandaron, nagsialisan, puno itong kalsada talaga. Kahit yung mga matagal na yung nagsakit sa loob ng bahay po, nakita ko talaga na binuhat nila. Nagkaloob talaga ng Diyos na hindi ako masama sa ganung trahedya po. Na labas po ako sa yung nangyari sa building ko namin. Ang unang is, manalangin mo talaga. Ang mas nakapanlulumo ay ang mga tanawing tumambad matapos ang malakas na pagyanig. Kalunos-lunos ang malawak na pinsalang dulot ng lindol sa mga estruktura. Nagkalat ang mga debris mula sa mga gumuhong gusali, wasak na mga kalsada at tulay, maging ng mga gumuhong lupa. At ang bakas ng pangamba sa mukha ng mga taong tuliro sa paghahanap sa kanilang mahal sa buhay. Di na ko ribalaan nga di po dali nga napulap sa dinding. Nana ba kay tao tamabalaka sa taon sinitabo. Nung huminto na po, doon na lang po kami tumakbo, palabas. Hindi po talaga kami makalabas. Yung naipundar din po namin na boarding house na 5 rooms. Aayusin po kung may maaayos. Kasi napamahal na rin po ako dito sa lugar na ito. Puro crack na po eh. Nakakatakot na pong pasukin. Ang feelings ko po nung time kasi na yun, naalala ko yung magulang ko na nasa bahay, yung husband ko nandoon, yung anak ko nasa school. Nung dumating kami sa bahay, naku, ang biglang gulat ko naman po nangyari. Yung bahay namin po, wala na. Totally damaged talaga po. Wala na nga po eh, sira na. Talagang nabitak po yung mga pader po. Natumbahan kasi ng pader yung bahay namin eh. At least ligtas po tayo, yung kamag-anak natin na sa kabilang bahay, ligtas.
Sabi ko, may plano po ang Diyos para sa atin. Tanggapin na lang natin. Mas maganda po yung plano ng Diyos sa atin. Uli, kinontak ko po yung pamilya ko, if okay lang ba sila. Then after nun is, pumunta agad ako sa nagtrabuhan ko, if okay na ba lahat ng crew namin, if wala bang naiwan sa loob. Then pag punta ko po dito is, yung ibang crew is umiyak na dahil sa takot po. Bilang tao, matakot ka talaga. Kasi ang natakutan ko noon, baka mabiyak ang dahil sa lakas, mabiyak ang lupa. May mga lindol man na nakaraan pero hindi kagaya ng ganitong nangyari po. Maitatayong muli ang mga nasirang istruktura. Mapapalitan ang mga gumuhong gusali. Ngunit hindi na maibabalik pa ang mga buhay na nawala. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ay 88 na ang kumpirmadong nasawi. Halos 1,300 ang mga nasugatan at mahigit 30 pa ang nawawala dahil sa pagguho ng lupa. Sa kabuuan ay mahigit 724,000 katao ang apektado sa rehiyon at tinatayang mahigit 1.13 bilyong piso ang naging pinsala sa pampubliko at pribadong infrastruktura. Sa ngayon po, naglatag po kami ng tent dyan po sa labas. Pansamantala dyan po muna kami natutulog. Nasa kon kami sa tabi ng kalsada po. Hindi naman kami pwedeng bumalik pa doon sa tirahan ng bahay namin po. Wala na. Sa ngayon, gumawa ako ng kahit yung kunting pan lang po. Para lang po na hindi kami mabasa ng ulan. Meron lang matulugan namin po. Sinabi ko na lang po sa asawa ko, sabi niya, wala na yung ipinundar ko na bahay. Sabi ko na lang sa kanya, hayaan mo na lang yung bahay, Daddy, at least ligtas po tayo. Nakita ko yung dingding ng bahay ko na wasak talaga, tumba doon sa sa loob. So lahat mga wiring sa loob, basag lahat doon. Bilang mga tao, may takot at kabaman sa pagkakataong yaon. Ngunit nanaig pa rin ang tiwala na hindi sila pababayaan ng Diyos. Ay mo anak ti. Wana nagbaklay paingon sa kapilya. Ngindaga na po ko paingon sa kapilya. Pag abot na ko, waga po na ko sila nakita. Kaya di ay dito sila sa pikas kanto ni Agi. Namoto, nakita na ko sila dito. Nalipay po, nakita na ko sila higa ko sa mga anak. Tapos pasalamat ko sa Ginoo la. Nana ni tabo, alulukas niya. Pero katumang kong buntag, naskin inato na hitabo marag kampante ko nga nahadlong ko pero kanatagyap to na akong logal. Bago sila umalis ng bahay, nakita na ko anak manalangin sila. Actually, hindi na po bago sa amin yan. Nung nangyari po yung lindol, hindi ko po inisip na nawalan ako ng pag-asa. Naging panatag lang po kami. Tinitiwala na po namin sa Ama ang buhay namin. Hindi natin alam, baka mayroon pang susunod din o ano ba. Sa akin lang po, nanalig na lang po ako sa taas na lang po ako kumukuha ng lakas ko. Sabi ko, bahala ng Ama, sabi ko. Bintaha kasi sa atin, may maasahan tayo at malalapitan, may Diyos tayong malapitan. Nung pag-uwi namin sa bahay, nakita namin yung aming tuga at saka yung uniforme ng asawa ko na PD. Yun lang talaga ang kinuha namin kasi sabi ko, Daddy, wala man tayong matulugan. Basta yung uniforme natin at gamit natin sa pagtupad, nandito lang sa sasakyan. Kahit saan man tayo magpunta, sa oras ng pagtupad ay makatupad pa din po tayo. Kung tinitiyak man ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo na ligtas ang kanyang pamilya at tirahan, ay mas pinahahalagahan niyang alamin kung ligtas ang gusaling sambahan. Nung humupa na po ang lindol, hindi na po ako nag-ikot sa bahay, dumiretso na po ako ng kapilya. At doon ko nasa lubong ang iba pang mga kapatid na meron din po palang isipan kagaya ko na puntahan kaagad ang kapilya kapag may nangyari paglindol. Ganon din palang isipan nila habang lumilindol. Paano kayang gusaling sambahan, puntahan natin kaagad. Hindi po talaga ako sumasagi sa isip ko na sa tuwing may kalamidad na apektuhan po yung ating kapilya. Kasi lagi naman pong nakikita na laging ang ating kapilya
ligtas. Sa pagtupad po, actually po, nung tumupad po ako, doon po lagi ako nagkakaroon ng kapayapaan sa kapilya. Kung pwede lang na araw-araw ka sa kapilya. Doon mo lahat masasabi yung mga problema mo. At ramdam naman po na hindi tayo pinapabayaan ng ito. Sinamahan talaga ng Panginoong Diyos ang Iglesia ni Cristo. Kasi nandyan, nananatili pa yung struktura ng kapilya, hindi napinsala, na kung saan doon po patuloy kami na sumasamba, nakakagawa ng aming tungkulin. Doon po natin nasasabi, pag nandoon tayo sa kapilya, doon po natin na ibubuhos lahat yung laman ng ating puso. Kung ano man yung mga nararanasan nating mga pagsubok sa buhay, nandoon pa rin yung pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Yung nakita ko tuloy yung kapilya is nakatayo pa is masasabi ko talaga may Diyos talaga na gumagabay sa ating lahat. Bilang kani po ng Iglesia ni Cristo ay dito pa tayo sumasamba, dito pa tayo nalangit, dito pa natin kinakausap ang ating Panginoong Diyos. Yung struktura ng Iglesia ni Cristo, hindi yan basta-basta na biglang gumuho dahil ang paggawaan talaga yung pundasyon. Maglindol man, hindi basta-basta gumuho yan. Ano man ang hiling mo, nasa bahay sambahan ka, pakinggan ka niya, ano man ang daing mo. Nang makita ko po na maayos naman po lahat, lalo na pong saling sambahan, pasalamat po kami sa Panginoong Diyos dahil hindi po kami pinabayaan. Kung paanong walang kapangyarihan ang sino man na pigilin ang pagdating ng kalamidad, ay naroon naman ang kahandaan ng Iglesia ni Cristo upang tugunan ang dagliang pangangailangan ng mga apektado ng pagyanig sa mga kaanib o hindi man kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bilang pagtupad po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na kapag ka po may mga taong nangangailangan, lalo na po sa mga kababayan nating mahihirap, at kapag dumarating din po ang mga kalamidad, pinag-utos po ng Panginoong Diyos bilang pag-ibig sa ating kapwa na tumulong po sa mga nangangailangan. Kaya nga po dito sa aming distrito, pagkatapos po ng isang napakalakas na paglindol, ay bilang pagmamalasakit po at pag-ibig ng ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, ay nagpadala po agad sila ng dagliang tulong. Hindi lamang po sa mga kapatid natin, kundi maging sa mga kababayan po natin. Para po akong papasalamat sa ating Panginoong Diyos na binigyan po kami ng pamamahal ng kagaya ni Kay Eduardo po. Masarap po sa pakiramdam na meron pong pamamahala sa iglesia sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo Manalo. Agad-agad po sila nagpadala ng tulong. Di lamang po sa mga kapatid sa aming lokal, di maging sa mga kababayan po natin na nasalanta ng nagdaang kalamidad. Tulad po ng mga pagkain, nagpadala din po sila ng mga solar cash assistance para sa mga kapatid nating nasiraan po ng bahay, tahanan. Malaking tulong po sa amin yung pagtuturo po ng ating tagapamahalang pangkalahatan tungkol po sa mga kalamidad na darating, na lalo po kaming tumitibay sa aming pananampalataya. Malaking pagpapasalamat din natin po sa ating pamahala po dahil gumayak at talagang gumawa siya ng paraan na makapagpadala sa ito. Mga ministro po at saka makagabayan po yung mga kapatid na kung sino pa po yung nakaranas po ng lakas na lindol po at magabayan. Nagsugo po kaagad sila ng mga ministro, mga psychologists, mga counselors, at may mga kamalayan po sa mental health disorder para matulungan po ang aming mga kapatid na sa kasalukuyan ay nagdaranas pa rin ng stress, ng trauma sa nangyaring paglindol. Malaki talagang tulong yung sa panahon ng pagsamba na nagiging payo ng ating tagapamahala, yung babala sa atin na mangyayari talagang mangyayari. Pero manindigan lang po tayo, wag lang po tayo mawalan ng pag-asa. Dahil iglesia po tayo ni Cristo, hindi po tayo pababayaan. Talagang malaki po ang pagpapasalamat namin dahil
Damang-dama namin yung proteksyon ng Ama sa amin at sa aming pamilya. Malaking tulong po ito lahat sa atin sa tulong ng gabay at ng pamamahala po natin na itong trahedya is malalapasan natin. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos na ginamit po niyang ating pamamahala ang bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo, lalo na sa aming lugar ngayon na dinalaw po ng kalamidad, ay hindi po niya kami nakalimutan. Kaya salamat po, mahal na kapatid ka Eduardo Cumanaka, sa iyong tulong na yung paparating sa amin. Malaking tulong po ito sa amin. Ang tulong po ng pamamahala ay hindi lamang pangangailangang material namin, hindi lamang mental at emosyonal, kundi higit sa lahat, tulong sa espiritual. Kasi alam namin sa panahon ng mga pagsamba, lalakas po kami at titibay. Natitiyak po namin na kahit ganito kabigat ang pagsubok na aming nararanasan, ay makakabangon po kami. Sa kabila ng pagsubok na dumating sa kanilang buhay, ay kinikilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang nagligtas sa kanila sa panahon ng kalamidad ay ang Panginoong Diyos. Kahit anong mangyari na mangyayari. Salamat po Ama, sabi po. Hindi mo po dinagkataon na mangyari ito sa gabi. Dahil kung gabi po, patay po kami. Andun lang kami talaga. Wala, patay kami lahat. Pero salamat po. Kanang 26 years na akong pagkamakatungdanan, baga dagan na kayo po na experience ng mga pagsulay mga pagsubok ko. Ano na ako nalasin sa pay, maabot pa ng mga pagsulay sa kinabuhi. Kaya ka na itong lampasan, kaya ra kay tungod sa itong pagtuo, pagsalig sa Diyos, makadangan ta na basiun sa panungitabo. Ang Diyos na lang perminti na tabang sa tuwa basiun sa panungitabo. Marayo na ito sa itong tagtupad sa itong tungdanan. Mapapa, pangako ko lang sa Diyos ay patuloy pa ako maglilingkod hanggang wakas ng aking buhay o wakas ng libutan ko. Hindi ko po pabayaan ang ipagsasamba. Sa kabila po ng pagsubok na aming naranasan ngayon, patuloy po kami sa mga pagtupad. Kahit mawala po ang lahat, basta lagi kaming nasa pagtupad. Dahil ito lamang po ang kayamanan talaga natin na madadala hanggang sa wakas. Tayo po mga kapatid, ay hindi tayo mawawala ng pag-asa. At lagi tayong mananampalataya lang po sa Diyos. Kung ano po yung tungkulin natin ay talagang gagawin natin at ito pa rin po natin po yan. Ang talagang inspirasyon po namin ay yung makatupad po kami ng aming banal na tungkulin. Napapanahon po yung mga awit na aming mga inaawit. Lalo po kaming lumalakas, tumitibay. Kasi doon po kami nangahahawak. Hindi po mawala sa amin naming tungkulin dahil nasa tungkulin po ang buhay namin. Buhay pa rin, patuloy pang makapagsasagawa ng mga paglilingkod sa Panginoong Diyos, makatupad ng tungkulin, at nandoon po ang paninindigan na kailangan talaga ang matibay na pagtitiwala sa Panginoong Diyos po. Never ko pong inisip na hindi na kami makakabangon. Kasi alam ko, pagsubok lang ng Ama ito sa amin. Kaya kahit anong pagsubok pa yan, kahit ano man po ang mangyari, patuloy po kami sa aming mga pagtupad na aming tungkulin. Kahit na magdanas po kami ng napakabigat na pagsubok, kagaya po ng nagdaang kalamidad, maninindigan pa rin kami sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Tutupad pa rin po kami ng aming tungkulin, magpapasako po sa pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang mga kautusan ng Diyos ang naging unang sandata nila nang sila'y nasa gitna ng kalamidad, pagsubok at kagipitan. Panatag sila na taglay ang kahalalan at paninindigan na mayanig man ang lupang kinatatayuan ay hindi mayayanig ang kanilang pananampalataya magpakailanman.